identity na talaga ni KLVJ yun. Siguro kailangan lang nilang bumalik ata sa ganun. Yeah, parang napansin ko kasi lalo na nung Euro yung gamit ni KLVJ. Diba nung unang-unang beses, hindi tayo masyadong natuwa para dun sa AP Bread. Pero eventually, I realized na pakad sa shot calling yung hinahanap dito. Kasi pag ikaw yung naging damage, syempre ang focus mo dun sa sarili mong hero, sino yung tita-target mo. But when you are going for either sustain o kaya setup heroes, parang nagiging captain ka at shot caller for the team. So siguro yun yung pwedeng expect natin sa AP Bread. At Leo Mort, Harley talaga to, first pick. Matik na, no? I can feel it. Pwede rin ba tayo maka-feel ng backshout ni King Kong? Pwede rin, Pwede no? rin Kasi naman. yun yung parang alam mong meron silang switch na pinipindot tapos nakadepende sa trip nila kung ano yung gamitin. Pero kung open yung Harley, bakit nga namang mag-iiba pa, di ba? Pero for AP Bren, kailangan nga nating makita dito yung pwedeng adjustments when it comes to their XP lane kasi medyo nag-backfire talaga. Kinulang sila sa sustainability kanina. Yung Freya na ina-expect natin makakasukap ng damage. Tunaw talaga, pero there goes the respect. And Good pa. ito possible bang ma-open yung Marcel? In this scenario, Zushin, Marcel, Freya, yes. May possibility kasi para Freya or backshot third ban. Kung sakali, baban yung backshot dito ng Onyx para hindi na umabot dito sa AP Bren. So yes, may chance ma-open yung Marcel dito. I feel like though, etong Harley, ito talaga yung tamang ban. I don't think na magaling siya ibigay sa Onyx Philippines. Katulad nung sinabi natin na first pick na Harley, yung gustong kunin dito ng Onyx. Ngayon, dahil na-open up na yung Marcel and Freya, doon ko na-feel na back siya dapat yung ban. So ban na lang Freya para at least yung back siya yung mapupunta sa kanila ngayon. Nagbago na kasi yung dynamic. Nakita nila binan yung Harley. So iba ba natin ngayon yung Freya, back siya ngayon yung priority para sa Onyx. Oo. Tapos yung back shot pa ngayon parang mas papabor talaga sa Broken Walls. Alam mo, naisip ko, no? Isa rin sa mga keys to victory mula dun sa Howl, di ba, na i-force itong si King Kong na lumabas doon sa mga, si James Punks pala, lumabas doon sa mga utility type na So feeling ko, pino-force nila itong si Onyx Philippines na mag-util din. Kasi for the longest time, yun yung kritisismo lagi kay King Kong, di ba? Kapag naka-assassin siya, naka-damage siya, sobrang lakas. Oo, sure win. Pero kapag naka-utility, saktuhan lang. Tingnan natin kung Parang back yun sa ata first pick ba to kasi ang binaan ay Zushin. Open din yung Valentina. Phobius is also available. Pero first pick, back siya pa. Back siya na yan for sure. Back siya na Ayan talaga. na. Hindi na pinalagpas pa. And anong magiging counter dito ng AP Bren Wolf? Should go for the Marcel. Marcel and the Claude. Tingin ko ang sagot dito ng AP Bren. O kaya naman, I think yung Claude is the best option here. O kaya Valentina and with Claude ang pwedeng sagot dito ng AP Bren. Parang hirap ibigay na dito nung Claude. Lalo na meron ng back siya itong Onyx Philippines. Parang sobrang lakas ng combo na makuha nila sa kanila jungle as well as their gold laner. So I feel like for AP Bren, mandatory yung Claude. And then mag-iisip na lang sila, Valentina or Marcel. Lalong-lalo na isa si X-Nova o si Nova sa mga nakaunang nagpagana ng Marcel. So we're gonna be expecting him to use this Marcel plus the Phobius. So mukhang hindi muna nila pipiliin yung mga Claude na gano'n. Mukhang iba muna ang kanilang tatargetin at ipaprioritize dito sa first 3 picks natin. Yeah. Pati nga yung Soray, hindi nila kinonsidera dito. No? Siguro dahil babalik pa naman sa kanila, if ever man, may Valentina option pa at hindi makuha ito ng Onyx. Yep. Ano ba dito sa Onyx? Eve ang kadalasan sagot sa Phobius, but with the presence of Marcel, baka mapaisip sila ng ibang hero like Farsa, for example. Pero baka naman ihuli na nila yon. So tingin ko ngayon yung Claude, good synergy siya with the Baksha. I think with Moscovis, maganda rin siyang synergy din with the Baksha. Kaso, katapat nila dito is Phobius. So hindi ka mag-i-Ison Shin, hindi ka Moskov, Claude talaga yung matitira. Uy! Lord Kalea. Uy! Wow! Masaya si Naizo, kaso wala si Naizo dito sa desk natin. Diba? Pero makakita ulit tayo ng isang chord. So, kung usapang damage lang din, talagang manunuot naman yung true damage na meron dito, yung manggagaling kay Super Prince. Pero dito rin natin makikita na makaka-expect tayo ng super-duper aggressive Onyx sa umpisa kasi nandyan yung kalaya ni Brusco. Yes. Marcel lang yung problema dun eh. Oo nga eh. Taas din ang clear wave dito ng Onyx Philippines kung isipin. Shizu Claude, ito binabanggit mo ito kanina, I'm Wolf. surprised na umabot pa sa kanila yung Claude. Kahit nag-risk na sila dito with that high pick dun sa high priority sa Marcel. So yung Onyx,
ano ang kanilang gold lane. Kasi mababan na dito yung Moskov as well as Yi Sun-shin. Although Yi Sun-shin hindi problema ng AP Bren eh. Pero pwede pa rin kasi yun na pang-counter dun sa Claude kung sa lane-to-lane matchup. Available din actually yung carry. 'Di ba? Pero bumaba kasi yung pick rate dun sa carry. Parang si Super Marco na nga lang talaga yung nagpapagana nung carry. Kasi sabihin na natin, ang hirap talaga ng mobility ng isang carry. Pero kasi kung ganito naman yung composition nyo, merong kayong Baksha, may Kalea, may po-protection naman dun sa carry nyo. Yeah, that's a carry being banned for Ay, sure. tinanggal pala. Onyx, they're gonna be looking for ban sa Mage. Zetyan. Zetyan na syempre magandang combo yan. Synergy. Tingin ko yung Kimi din, ibaban ng Onyx Philippines. Yung Lilia ba? Delia and Marcel parang hindi masyadong maganda yung combination. Siguro Farsa pwede. Pang-kontra. And Valentina, obviously. Maganda pa rin naman para dito sa AP Bren. Oo. Ngayon, ano ang magiging target dito ni Coach G? Pwedeng gold uli, no? Yeah. May mga Harit options pa ba dito? Tapos nakaback siya sila eh. Oo nga, nakaback siya. May So hirap baka eh. hindi na. Tapos naka-phobia sa kapila. Kailangan physical eh. Oo. Hindi ko Granger yung next option. Or kung kaya? talagang sobrang tapang nila dito, go for the Yi Sun-shin para dun sa Claude. Pero Phobius nga lang yung katapat, so Yan medyo Delix. Baka mapag-Ranger yung Onyx eh. Or Beatrix. Si Sabero na yan eh. Di ba? So, pwede tayong makakita ng ganun. Pero, eto, hindi natin to in-expect. There is laban coming in from AP Bren. Wala pa nga na mga sing hero si Kirk. So, Yeah. pinag-usapan natin yung gold lane na pwede nilang makuha. Pero pwede rin pa tayo ma-expect dito ng mga Uranus, Alice ni Kirk. Against sa Phobius, yes. Kasi kailangan nila ng damage tingin ko. So baka Lapu-Lapu o kaya Arlot. In fact, para sa Onyx, para masakit pa rin kaso, syempre, Phobius katapat. So, baka glue ang makuha din natin dito sa Onyx para may mixture ng damage at kunat. Okay. Oo. Maganda rin pang hawak yun sa Claude, if ever, ha? Ngayon para kay James Punks, para kay Aqua. Ito na ba yung oras na makita ulit tayo ng assassin o mukhang lalabas si Kuya James sa kanyang comfort zone? Makakita ba tayo dito ng utility? Mas magandang hintay na nila dito yung hero ni Savero. So, Valentina is an option para sa AP Bren. So is Kimi para may synergy siya dito sa isang Marcel. O kaya naman Farsa para talagang reliable lang din dito. But among the three, I think Valentina yung best option para sa AP Bren. Dami kasi pwedeng kopyahin, no? Oo. Ultimate ni Brusco. At is Kimi. Kimi. Okay. Yeah? Merong As merong expected. magandang combo mula kay X-Nova. Pero dahil double marksman sila, parang dito natin makikita, baka mahirapan sila sa early game. Pwede nila gawin is utility na si James Banks. Fred, oo. Like Olus. Pare, Not sure. magbalik yung kanyang Lucas. Pwede rin, actually. So, Onyx, Arlot is a good option. Kung sakali man glue yung best, lalo na nilabas na yung double marksman na Kimi, na pwede talaga tumangkay sa front lines. Uranus pwede rin naman, or Alice if they want a little bit of scaling. Yung Savero, although I do like the prospect ditong isang Yi Sun-shin. Yun. Oh, Lapu-Lapu. Yun yung pwedeng pumunan dun sa pagkukulang nila sa physical damage. Maganda yung Bea para sa Onyx kung sakali. Para combo, no? Sa Kalea. Pwede nga. Ay! Oy! Oo nga pala. Clint! Oo nga naman. Shiva is dead. May Clint na nga naman kasi nga pala ngayon. Diba? And pangalawa pa lang tong mapipili for the MPL Philippines Season 17. Pero for James Punks, this is a question. Utility ba? Fighter ba? Assassin ba? Ano kaya dito para kay Kuya James? Actually, maganda pa rin yung Guinevere, tingin ko. Para dito sa AP Bren. Lalo na, okay na sila eh. Meron ka ng Kimi plus Doon yung damage eh. nandun na. Meron Di ba na, hindi oo. ka na maghahanap pa ng iba. Other utility options. Fred rin, parang hindi masyadong bagay. Oo. Parang hindi siya mag-good combo with Marcel. Parang ano nga din, pati yung Akai, hindi naman dahil hindi bagay, pero hindi ko lang nakikita si James Punks na nagkaganon. Pero, Ay! Wow! Wait lang. wow! Ang greedy, pero wala rin kasi kuhuli. Yun nga, and Walang pang-lockdown. this is against Onyx PH. Di ba? Ganoon katapang. Sana mag-joy skin siya, no? Ayun nga. Di ba? Tapos tumutunog ba yun? Sigma, Sigma. Sigma. Di ba? Pero tingnan natin kung mapupull off ba dito ng AP Bren. Kasi tama kayo eh. Medyo greedy yung lineup nila because they have enough damage. Sabihin na natin, hindi nga lang enough. Sobra-sobra pang damage output. Pero para sa kabilang banda for Onyx, mas balanse yung lineup nila entering this game. Alam mo, nag-worry ako dito dun sa
frontline eh. Kung sino hahawak, sino magche-check ng bush. Though nandiyan naman si Marcel, pero aminin na natin early game, hindi rin ganun kakunak yan. Kailangan mo makapuno muna at makarami ng stock ng iyong Thunderbelt para tumapang ka ng gusto. Ito yung question dito. Sobrang greedy. Mamahalin yung lineup dito, pre, ng AP. Totoo. Tingnan natin kung mapupull off ba nila and force a game number 3 o magtutuloy-tuloy ang init ng Super Fam dahil nga naman pasok na sila sa playoffs. Ang gusto na lamang nila magtuloy-tuloy pa ang kanilang panalo. Tignan natin kung ano mangyari sa game number 2. Look at Nova. Maagang pangugulo agad dito kay King Kong. Okay, pinu-force nila mag-retry. Ayun, nag-retry. Itong si King Kong. So, pwedeng manggulo pero hindi kasi naka-joy ka eh. So, wala kang tapang. Hindi rin magagawa yung Orange Gambit ngayon. Yeah, we'll see. Etong sa side ng Onyx, since yung kanilang investment dito is on this Clint, I wonder kung ano yung magiging matchup niya dito, lalo na pag ang katapat niya is yung mga talagang nagda-dive sa likod with Kel VJ as well as James Max. Nung pinakita tayo ng Marcel ng AB Brand, parang isipin mo ay pangharapan to, lalo na kumuha sila Kimi and the Claude. Pero pag tinignan natin yung dalawang panggulo nila, mayroon silang dive comp. So in fact, masasabi ko dito sa AP Brand, in combination with Joy, Phobius, tsaka Claude, biglang naging dive composition pa sila. Oo, parang ang target na lang nila yung mga backliners dito. Aray. Ng Onyx, na-force yung flicker ni Nova. And Wolf, naalala ko lang kasi pagpunta dito, nakinig ako nung AG podcast eh. Ang sabi kasi doon ni Kuya James Banks, kapag ganito mga crucial na laban, bigay mo na sa kanya yung mga comfort heroes niya, yung mga assassin heroes. And alam natin na crucial to para sa AP Bren. Oo nga, crucial din ang pagkakaipi dito ni King Kong. Pero Oh tumama yung stun! my God. Pinalas pa si James Banks. Makakatakas din naman siya. Nagamit yung Tortoise Puissance para Buhay. dito kay King Kong at buhay si James Banks. Ganda ng synergy talaga ni Prince at ni Brusco. Yung tipong binato na yung bola, tapos Ay. para mapatama nila, Ay. stun talaga nila. Oo, yun o. Tingnan natin. Gagamitin rin yung action pulse. Ipit ata dito si King Kong at wala na siyang kakayahan para makatakas pa. Pero si Kirk ay sumama na rin. Pupunta niya dito si KLBJ. Pero nagtatalo na rin. Wow. Sasama na si Nova. Wow. May lilig na siya ba dito si KLBJ? Ang Stop. kuna talaga ng hero na to. Makakatakas si Aqua. Pero siya na ang Okay. magiging sakripisyo. Nakabawi din naman ang Onyx habang nakuha ang pagong ng AP Bread. Magandang start na naman para sa Hive. AP Bren makakasecure ng kills, tapos makakasecure din ng first objective na Turtle. How? I'm so impressed din sa ginagawa ni Kel VJ. Yung alam mo, mag-back na siya with the flicker tapos makapag-dark wave siya so makapag-sustain pa siya kahit paano. And the combination na nakita mo lang sa AP Blend kung paano nila hinuhuli itong si King Kong with the damage output. Yun nga lang para sa Onyx Philippines, dyan pa rin yung ever so reliable na si Super Prince as well as Brusco. And Kirk this time on the lapu-lapu, makikita natin yung aggression niya. Kailangan lang nila talaga ang pigilan na ito si James Banks na so far na nakakatuwa din makita na alam niya kung kailan siya mag-in at alam niya kung siya mag-out. Okay, speaking of in and out, si Nova dito ay papasok. May mga stun mula dun sa frame moment. Gugulong-gulong si King Kong. Pupuntahan na si James Banks. Pero mag-aatubili nga bongga. dito si King Kong. Kaya Hello. ang problema, wala na siya pantakas. At nakaka-free lamang dito si Shizu. Tatalon din si Aray. Brusco. Masakit yung mga quick draw dito ni Sabero at kailangan niya talagang indahin. Alam nyo, normally hindi naman talaga tayo dapat mag-expect ng mga laban. Kasi first 3 minutes pa lang ng laro, pero dahil Onyx at AP Bren yung naglalaban, parang alam mong punong-puno to ng aksyon. Palaban talaga at Tsunami Slam ay gagamitin para mapatay itong si Nova. Blazing Duet naman na maging sasagot dito ni Shizu at na-clear niya ng maigi itong mga wave at si Sabero na-force na rin yung flicker. Good force flicker mula kay Aqua. Little to no investment. Ulti lang yun. There was a time na, di ba, gumugulong itong si King Kong at umamasok siya sa apat. Kung babalikan niyo yung clip, guys, panoorin niyo yung reaction ni King Kong na pakiti lang siya. Alam niya yung limits ng hero. At syempre, tinulungan din siya ng Onyx Philippines para makakuha pa ng kill doon sa may bottom lane. Alam niya palang mabubuhay siya no? Magkakaroon ng Turtle 10 seconds, pero tong laban sa taas, feeling ko pwede rin nating iwan. Pero ngayon, pinaparamdam pala ni Kirk. O yun, naku, nalugi ata si KLVJ. Di nga Wala alam, may siya bola na. kamalay-malay! Ayun lang! Nandun si Super Prince Inaawag yung kuya. with that Mystic Gush. Doon lang nalugi. Doon Pre, natawag ng nalugi. kuya. 1v1 lang dapat, may kuya palang kasama dito. Itong si Kirk. And with that being said, pwede tayong maka-expect
nalamang din sila dito sa Turtle. Okay, pwede ata nila bigyan. Chinamis na may nagamit din. At may babalibag itong si James Max. Makakatakas pa ata siya. Bruce Into ngayon ang it. pinuntahan. Ay, sino na nagamit din. Patay. Na-picture na si Super Prince na nakuha ng kill. Wala nang jungle dito ang AP Friends. Si Ako ay nakabawi din naman. Sino ba yung makakatakas? Oy! Pero hindi ka makakatakas sa flicker ni Kirk. Masyadong mainit si Kirk Hitek from top lane down to the Turtle fight. Present siya flicker. Naku po. Walang tinamaan yung Dark Wave, ha? Grabe yung pang-agresibo dito ni Kirk. Isipin mo yun, na-timingan niya talaga. Pero nandun yung Magic Gush mula kay Super Friends. Tatalon-talon na rin dito si Aqua. Gugulong-gulong lamang itong si King Kong. Hindi mo napakatapang talaga ni King yung pre. Imagine mo yung apat ang miyembro, nakita niya. Pero tama yung stun, kaya lang sobrang kulang talaga. Walang pang burst. Dito ang AP. At ang Onyx Philippines, kumbaga, wala nang ibang... Ang kapal na ng mukha eh. Ang kapal na kinakapalan na talaga nila yung mukha nila dito. Diba? Against the AP Bren. At alam din nila kasi yung limits ng hero nila with Kiko na napakakuna. Tapos yung pag-counter nila doon sa hour dito, coming out from Nova, able to get the kills at biglang ma-bypass kung saan si James Pax. Yung AP Bren, dahil sila din yung nag-pick nitong Joy in the draft sa last pick nila, nawalan sila ng early game. Kaya ang kapal ng mukha ng Onyx. Ayan na, tingnan natin si Kirk. Makakaligtas pa rin ata. Tatama ba yung Grabe naman. Land Shaker? Hindi, kasi nakapag-BMR din si Shizu. James Banks ay tutulong. Si King Kong, tingnan natin. Ayan, umaagaw sa harap mismo. Dito ni Nova at walang magawa si Nova, pre. Hindi na kailangan pang pigilan siya o samahan kasi walang makakapigil sa kanya. At hindi lang yun, habang may nangyayaring attempt ang AP Bren to kill Kirk kanina sa top lane, kumuha pa sila ng torre dun sa gitna. So kitang-kita natin na that Onyx is really the one in control. Tapos Yep. hayahay pa sa buhay si Savero sa Oh. bottom lane. This is not gonna be good. Si Kirk na naman. Kirk ang pupuntahan, ha? Okay. Buhay. Sino katalon? Buhay pa rin naman, tumama yung Uy, Land Shaker. outplay! Naku, katulong pa ata yung torre dito. At na-outplay pa si KLBJ! Naharangan mo yung pagsugod ni King Kong. Pero sulit na sulit yun para kay Kirk. Basado. Kahit yung passive. At ito, Savero nag-flicker pa yan, ha? Dami sila may nagamit Grabe. din! Tunaw ka agad! Itong si James Banks at wala na talaga pakialam ang Onyx dito. Aagawin namin lahat ng mga pwede naming agawin. Lahat ng nakikita nila ibibigyan. Tinatry bigyan ng AP Bren si Kirk ilang beses na, pero tila ba hindi talaga siya mapigilan na magwawala dun sa itaas ngayon for Onyx. Free turtle para sa kanila. Grabe. AP Bren on the other hand, double marksman setup sila, pero tila ba nagmamadali talaga dito ang Onyx? Oo nga eh. Yun, tinan mo naman. Wala talagang makapatay dito kay King Kong kasi magigits mo yung lineup ng AP Bren, pre, wala namang instant burst eh. Naaasahan bukod kay James Dun Banks. sa, nasa gitna ng Tier 2 at Tier 3 torre. Yung tinalon ni Savero at Brusco. Paano mo i-expect yun kung ikaw si James Banks? But Onyx, sa sobrang alam nila yung limits itong Clint na pina-flicker nila sa moment na yon, alam nilang kayang i-burst down itong isang Joy. You can see that the mastery of Onyx Philippines is there. Tapos dun sa may top lane, yung 1v3 ba na ginawa dito ni Kirk? Nireserve niya isa niyang dash para mahatak ulit itong si KLVJ with that passive. Napakatabang talaga ni King Kong. Tatapak ng Cyclone Eye. Sinasalo lang yung damage mula kay Aqua. Uy, Parang big skill. nagpapamasahe lang sa likod dito. Itong si King Kong ngayon. Nagtatalo na rin si KLVJ. Pinupunta si Super Friends. Brusco. Kaya lang mahihimit ito ng miyembro mula sa AP Brand. Makakatong dalawa. Courtesy of Savero at makakatatlo. Oh my goodness! Talagang nagwawala na ang Super Fam! Ibang klase yung kitings and turns sa mga team fights. King Kong. Literal na bibait out dito yung AP Bren at kitang-kita naman si King Kong. Grabe. Wala siyang pake, mapa-assassin yung utility. Talagang magwawala yung Sigma Jungler ngayon. Men, Purify used. ang kapal na talaga ng Ang wala na talagang ibang... Wala nang ibang term, pre. Wala Walang nang term ibang eh. word eh. Meron pang Tier 2 dun sa top. Meron Tier 2 din dun sa mid nung ginawa niya yung play na yon. King Kong, with this backshot first pick, nagbibigay talaga ng napakataas advantage para dito sa Onyx. Puroy ko po, makakatakas naman si Nova. Tatama yung Chinamis, tatama yung traction pulse simula dito kay Aqua. Pero tingnan mo, wala nang magawa ang AP Bren. Talagang sinusubsub na siya rito. Tatama din yung Land Shaker. Stun na naman mula kay Super Prince. Alam nila na walang big stick gush. Pero nanunuot na yung damage ni Savero. Isa pa to sa mga kailangan nilang bantayan mamaya. Talagang sinusubsob na ng Super Fam yung kanilang mga muka sa lahat ng pwedeng kunin dito against AP Bren. Hindi Grabe. na nga inantay pa kunin yung Lord. Tinatry na nilang basagin yung base turret pero for sure madedepensahan to ng AP Bren. Pero unti-unti lang lumalaki ang lead na meron ng Super Fam. Yeah.
4-0 and 3. Blade armor priority para dito kay Kirk. Para talagang hindi makaporma ito si Shizo. At as well as Aqua going in for that Kimi. AP Bren with that last pick, Joy. Hindi ito yung unang beses na hindi ko nagustuhan yung last pick James Banks hero ng AP Bren. Kung yung red 5 na nakita natin na picks na dito sa AP Bren with the Joy, tapos last week yung nakita kong Olus, na madami pang ibang option talagang pwedeng pirin si James Banks for the hero. Unfortunately, ang pinili nila yung isang hero na magnanalo sa late game, napakataas ng conditions, pero in the early stages talaga luging-lugi. And now, sobrang punished ng AP Bren. Nakita nyo naman yung difference ng junglers natin. Si King Kong, malayang gawin yung gusto niyang gawin with his back siya. Whereas etong si James Banks, parang yung unang turtle pa lang ang nakikita natin naging positibo para sa AP Bren. Parang sa AP Bren, no, ang daming kailangang requirements bago Condition. mapagana. Oo. Itong lineup nila. Kumbaga, kung kukuha ka nga ng valid ID, kailangan mo din ng valid, Valid ID. ID. Oo. Diba? Ay, ganun yung Requirements. requirements dito ng AP Bren. Meanwhile, for Onyx, sila talaga sinusubsob lang yung kanilang mga muka. Ulitin ko lang yung term na ginagamit nyo. Napakawalang yan anong ginagawa dito Apple ng books. Onyx. Grabe, isipin mo yun, may mga playstyle pala na ganito, no? Ang Onyx Philippines. Ayan na, may mga recalls na binibitawan dito ang Onyx PH. Endable ba to? Tingnan natin kasi may Lord pa naman nakasama sa may bottom. Sakit ng mga Ibang miyembro bola ni mula sa Prince. AP ang nagbabantay. Kel? Tatalo na si Kirk. Ipit ata dito si Kelvin J! Matutunan ba siya dito? Yes sir, nakakuha na si Pero isang kill. At mababalibag yung isa. James ang pa nahuli. Ang sakit. Andun yung Blazing Duet pero wala nang pakialam talaga. Ang Onyx PH. May main din sila nakasama at ang Super Family. Ang mananaig sa seri na to. After makasecure ng playoff spot, hindi pa rin kampante ang Super Fam. Sisimulan ng linggong ito with a sweep against AP Bren. Very dominant victory para dito sa Onyx Philippines. Gordon Calea. Kaya naman palapit na prioritas sa Onyx Philippines kung gaano kasolido yung combination nila. Parating pa lang yung bola, may magsastan na sa'yo na Brusco. Sabay pagkagising mo mula doon sa stun ni Brusco, ayun na, tatamaan ka na ng Mystic Projectile mula sa Gord. Ilang beses nating nakita yung kombinasyon ng Onyx Philippines at makikita natin na talagang on fire sila. Si Sabero pa ang nauuna. Oh my goodness, grabe yung ipinamalas dito ng Onyx. Tama ka doon sa sinabi mo, Corty. Kahit pasok na sila sa playoffs, hindi pa rin sila tapos dito. At yung gutom ng AP Bren ay kailangan manatili sa kanila kasi kailangan pa nilang pumuntos. Sabay-sabay pa rin natin palakpakan ng AP Bren sa kanilang pinakita dito kasi pumapalag naman talaga sila when it comes to the early game. Pero the challenge is, paano nila ita-translate yung early Ito. control patungo sa Grabe. kanila. Ibang klase din yung gising ni Kirk dito Fade sa larong away. to. Pinade away eh. Literal, may mga bola. Parang basketball na yung nilalaro dito. May mga dumadakdak pa sa upunan ng Super Fam. Siguro sa sobrang kabisado rin niya yung Fovius. Alam niya na may isa pang sapak, yung susunod na sapak. So ang ginawa niya, Hahabol. dash out. Oo, Galing. yung hahabol. Dito natin masasabi yung expertise din ni Kirk. Sabero dito, nakapreheat talaga. Sulit na sulit yung Sky Pearson. Oh, di ba? Oo, ibang klase talaga yung naging laro niya dito. Sa buong sere na to ay pinakita ng Super Fam kung gaano sila kagaling mag-adjust even inside the game. Pero makakasama natin sila dito together with our host. Una tayo sa main stage. What a way to start a week! It's a 2-0 sweep and playoff secured for Onyx Philippines! Congratulations, Sonics! Now, King Kong, bilang in-announce na kanina na playoff secured na kayo and ngayon nanalo kayo, how comfortable are you sa inyong placement ngayon? Not that comfortable kasi tinitake lang namin to as room for yung mga remaining matches namin, room for more improvements. Tapos panglinis palalo ng mga execution namin kada laro. I love that. Alam mo, King Kong, nabanggit mo na rin na meron pa kayong mga remaining matches and I think this is your 7th win in a row. And ano ba yung mga kailangan yung gawin para ma-keep yung momentum sa mga panalo nyo? All we need is discipline. Wow. Discipline. It's that simple para sa kanila. And hindi na namin tatanungin kasi baka meron kayong mga secret para sa disiplinang yan. You know, speaking of secrets, we have here Savero. Your next game will be Aurora Gaming. Aurora.
It's an international rivalry. Now, do you have any secret on being key to defeat them again so they won't get revenge on you? Just play as usual and discipline. Playing as usual in discipline, and now you're going to lane up against Dominkite. Do you have any message for him right now? Good luck. Good luck. Simple as it is. Good luck. Yes, that's right. Pero alam mo, may tinuturo dito si King Kong sa tabi niya. Brusco, meron ka bang sikreto sa pagpasok ngayon? Kasi sabi ni King Kong, extra energetic ka daw coming here today. Bakit sobrang energetic ka daw ngayong araw? Siguro wala lang, parang in-enjoy lang namin yung game. Tapos mas yung energy ko to mas lalo kanina kasi nakita ko si King Kong naka-blade armor sa Joy. Bakit? Bakit nga ba naka-blade armor ka sa Joy? Sobrang kunat ko na kasi gusto ko malambot naman ako. Okay. Parang baligtad yun, ah. Siya na yung nag-add ng challenge Oo. sa sarili niya. Oo. Pero you know, speaking of nag-enjoy, Sonics! Nag-enjoy ba kayo sa 2-0 na yon? Sino sa tingin niyo ang match MVP? And our match MVP is King Kong! King Kong, as always, do you have any message to your super energetic fans right here at the MPL Arena? Super grateful kami sa energy ng lahat and we love you all, guys. May kasama pang sayaw. May kasama pang sayaw. And with that, congratulations once again to Onyx Philippines! You may now take your walk of victory. You know what, Thea? They started game 1 with a comeback and that dominating win in game 2. And with that comeback, they didn't look back after that, and it ended up with a 2-0 sweep. And we'll find out how that exactly happened as we throw this back to our casters. Congratulations! Andito na ang limaw! Pero nandun na rin kasi talaga yung mga halimaw plays ng Onyx Page dito. And gusto ko yung naging sagot nila na hindi pa rin sila kampante despite the playoff secured. Talagang ititreat nila to as kumbaga importante sa bawat laban, pero importante Ayan. rin na bigyan ng pansin yung ating game MVP for this game. 4-0-6 si Kirk dito sa larong to, literal yung paggamit niya dito ng lapu-lapu, pinakita niya tayo ng mastery dito sa hero na to. Tingin ko parang ito yata isa sa mga maalala nating malupit na galawan mula kay Kirk this season. At sobrang linis na kanyang galawan, especially to the top lane kung saan pag nagkakaroon siya ng 1v1, parang masyado pa nilang sinesecure. At na-outlay nga dito si KLBJ. Alam mo yung magre-reserve ka talaga ng skill. Hindi ka basta pindot lang ng pindot. Ito yung napansin ko kay Kirk. At ito naman, si Brusco sobrang aktibo para magbigay ng maraming gold para kay Savero. And then yung top lane play kung saan tinawag niya si Kuya Prince ni Kirk. At na-outplay pa nga nila eventually itong si KLBJ. Gusto ko rin i-point out dito yung magandang synergy ni Super Prince at as well as ni Brusco. Kasi parang yun din yung dahilan kung bakit itong AP Brand nagugulat sila kapag nagda-dive sila against Sonic. Oo, alam mo, yung lineup din kasi ng Onyx Oo. PH sobrang dive. Ito yung sinasabi mo kanina na ni-reserve niya yung isa. Ay, Dash, ayun, alam niya. Ni-reserve niya yung isang dash niya para lang mabait. Itong si KLBJ. Ayan, oh. At talagang, Double flicker. talagang inaaurahan ng Onyx dito yung kanilang alaban kasi ang dami ng mga outplays eh. At pinaramdam Isa pa yan. na lang nila sa AP Bren na sila na yung kumokontrol dito sa game na to. And masasabi nga natin na kahit na assassin utility yung ibigay mo kay King Kong, sa nilalaro nila dito, tila ba parang ang hirap din talaga nilang pigilan. Right, unfortunately para sa AP Brand, parang wala rin talaga silang tools eh. I mean, yung Joy na-tempt sila na yung last pick kasi wala ka naman hard lockdown dito yung Onyx Philippines. At kung sakaling kalaya kasi meron ka naman nung CC immunity na pwede mong gamitin in one specific na scenario. Pero
Eventually, yung naging lineup dito ng AP Bren, kapos na kapos sa early game. Ang ginawa nila yung lahat para manalo sa first turtle fight. And to be fair, maganda naman yung naging resulta para sa kanila. Kaso ramdam na from 2 minutes up to 8 minutes, wala talaga silang magawa para pigilan yung backshoot ni King Kong. Oo, ito yung sinasabi natin kanina, no? Parang early game pa lang, men. Actually, kakatapos pa lang ng draft, sinabi natin na sobrang greedy ng lineup ng AP Bren. At yun nga yung nagpahirap sa kanila sa lineup na to. Ito nga yung yung Blade Blade Armor. Armor. Blade Armor sa back siya. Oo. Di ba? Para daw manlambot naman siya. Pero nandyan pa rin naman yung Radiant Armor. Pero isa din sa naging malaya dito sa game, si Savero. 8-0 grabe yun. and 1. Hindi natin siya totally napapansin kasi nandun lang siya sa likod eh. Nang napansin natin siya nung mga nag-flicker in siya. Especially kahit nung last team fight na hindi siya tahot gumamit ng mga ganong resources kasi alam niya, wala eh, lamang na talaga Super Fam. Yeah, so parang ito yung hidden tech ng Onyx para counterin ng isang Claude kasi yung mga typical na counter sa Claude is going to be Yi Sun-Shin, minsan yung Freya, there's certain point, yung Moskov para hindi siya counter pero pang tapat siya sa late game. Yung mga heroes na yun ay magsa-struggle sa Phobius. Whereas etong si isang Clint, although pwede kang talunan ng isang Phobius, kaya mong balikan ng damage. At in fact, yun nga, 89 lang yung average APM niya dito. Grabe. 82 kapag may clash. Ang notable dito kay Savero at lalo na dun sa Clint play is ito yung pwede talaga mag-punish sa mga nagda-dive sa kanya. One of the few marksmen na pwedeng pag siya yung denive, pwede siyang kumontra at magbalik ng damage. Oo, nakita natin yan dito at hindi naging effective yung double marksman setup na meron ng